Bawat hibla ng kasaysayan ay may tinatagong liwanag. Sa channel na to, malalaman mo ang tunay na kwento. Mula sa simula hanggang wakas, ihanda ang sarili sa bagong kaalaman. Panoorin natin ang video ng Mensahero ng Silangan. Masayang bati, mga Oferians. Nasa command series pa rin po tayo at ito ang ikapito. Mahalaga po itong pagtatalakay natin sa ikapitong utos dahil ito ang foundation upang maunawaan ang death penalty, extrajudicial killing, abortion at euthanasia o ito yung tinatawag nating mercy killing. Let go na po natin ang ibang terminologies like infanticide, parricide, homicide, at kung ano-ano pang technical at legal definitions. The bottom line is merong involved na loss of life. Mahalaga ang topic? Yes, kasi ito ang mga issues na kinakaharap ng lahat. Katotohanan, sinasabi ng Oferian Heritage sa inyo, kung tatangkilikin ng ating bansa ang mga kautusan, malilinisan at uunlad ang ating bayan. Ang humahadlang sa tunay na pagbabago ay ang mga sugo ng dyablo na nagtuturo na wala na daw kautusan. Ang bottom line ng kanilang agenda ay ibulid at mabulok sa kasamaan ang sangkatauhan. At kayo namang mga sumusuporta sa pagyurak at pagsipa sa mga kautusan ay malinaw na sumusuporta sa dyablo. Sinasabi nyo ang kautusan ay love. Ngunit malinaw na sinabi ng Misaya, if you love me, keep my commandments. Kung mahal nyo ako, sundin nyo ang aking mga kautusan. Ngayon, pumasok tayo sa main topic. Thou shalt not kill, na isinalin sa Tagalog ng huwag kang papatay. Parang napakasimple pakinggan, ngunit maraming hindi ito nauunawaan. May mga grupo na sadyang nililito ang mga tao sa tunay nitong kahulugan para sa sarili nilang interest. Panahon ng ating mga ninuno, 1521, dumating dito ang relihiyong may bitbit na krus, the sword and cross conquerors. Hindi lingid sa atin kung ano ang sinapit ng ating mga ninuno. Testigo dyan ang ating mga bayani mula kay Lapu-Lapu hanggang kay Jose Rizal. Mga Pilipino, nag-iisip po ba tayo? Mula sa relihiyon na yan, ipinanganak ang iba't ibang sekta na ayaw daw sa paniniwala na dala ng kanilang ina. Ngunit, kapansin-pansin na isa lang ang espiritong nagpapagalaw sa kanila, Babylonian doctrines. Ngayon, may kautusan sa Biblia na huwag kang papatay. Ang sabi naman nitong mga kontrakuno sa relihiyong sumakop sa atin ay wala ng kautusan. So parang sinasabi nila na okay lang yung ginawa ng kanilang mother religion kasi inalis na daw ng Kristo nila ang kautusan. Wow! Nakita nyo na kung paano kayong niluluko o pinaiikot ng mga sektang ito? Kukontra-kontra, yun pala magkakampihan din sa huli. Ngayon, isa pang argumento nitong mga sekta, nagkukontrahan daw kasi ang sinasabi ng Biblia. Sabi sa Ten Commandments ay huwag daw papatay.
Pero inuutusan daw ng Elohim ang mga Israelites na pumatay. At babasahin nila ang Numbers chapter 31 verse 17 hanggang 18. Now therefore, kill every male among the little ones, and kill every woman that hath known man by lying with him. Patayin nyo lahat ng lalaking bata, patayin ang mga babaeng may asawa. Verse 18, but all the women, children, that have not known a man by lying with him, keep alive for yourselves. Ngunit lahat ng babaeng bata at mga babae na hindi pa nakipagtalik sa lalaki ay itira nyo para sa inyong mga sarili. Kaya nagkukontrahan daw ang Biblia. Baliwala daw ang thou shalt not kill dahil mismong Elohim daw ay nag-utos na patayin pati ang mga bata. Napakababaw ng kaalaman nitong mga ganyan ang reasoning. Hindi kasi nila inalam kung sino at ano ang mga Canaanites na iniutos na patayin. Tatalakayin natin ito ng hiwalay sa pagpapatuloy ng Babylon series. Pero sa mga naunawaan ang foundation videos na Creation at Babylon series, may ideya na kayo bakit iniutos yan ng Elohim. Alam na ninyo ang biblical history o ang pinagmulan ng mga Canaanites. Sorry po sa mga taong doktrina ang pinaniniwalaan. Ito ang sasabihin namin sa inyo. Hanggang makarating tayo sa Revelation, wala pa rin kayong mauunawaan dahil ayaw ninyong imulat ang inyong mga mata sa katotohanang sinasabi namin. Balikan natin itong malaking simbahan. Busisiin natin ang kanilang paninindigan tungkol sa kautosang huwag papatay. Nakakatawa lang na ang institusyong nagsisigaw na huwag papatay ay sila mismo ang millions ang pinatay. Nagsisinungaling ba kami? O kayong mga tagapagtanggol ang nagbubulag-bulagan? Ano ang nangyari sa ating mga ninuno? Sasabihin nyo kasi may digmaan noon? Kailan pa nakipagdigma ang mga Pilipino? At itong mga sekta naman na galing din lang naman sa simbahang ito ay mga doble kara. Kunwari kontra, pero kinukonsente ang ginawa ng nanay nila sa pamamagitan ng doktrinang sumisipa sa buong kautusan. Nakita nyo kung paano kayong pinaiikot nitong mga sekta? Ipapakita namin sa inyo kung paanong binaluktot ang interpretation ng kautusan upang gamitin sa pamumulitika at pansariling interest. Magugulat kayo, you never heard this argument before. Pansinin niyong mabuti, yung sinasabi nilang, thou shalt not kill, isinalin sa Tagalog ng huwag kang papatay. May nakita ba kayong mali? Sa unang tingin, wala kang mapapansin. Parang tama, content at grammar. Ngunit sa matalas ang pangunawa, kitang-kita namin kung ano ang mali. Here is the truth. Una, hindi po thou shalt not kill ang nakasulat, kundi thou shalt not murder. Magkaiba ang kahulugan ng salitang kill at murder. Ang distinction o ang pagkakaiba ng salitang kill at murder ay nawala dahil sa pagsasalin nito sa Tagalog na pagpatay. Kaya yung thou shalt not kill at thou shalt not murder ay iisa ang salin sa Tagalog, huwag kang papatay. Yan ang dahilan kaya nabulagan ang mga nagbabasa ng Tagalog Bible. Isa lang ito sa mga dahilan kaya hindi natin mapagbigyan ang mga kahilingan na Tagalog verses daw ang gamitin sa mga presentation. Hindi po pwede dahil very inaccurate ang pagkakasali ng Biblia sa Tagalog. Ngayon, sa original na King James Version, ang pagkakatranslate ay thou shalt not kill. Ngunit noong inilabas nila ang New King James Version, itinama nila ito. Kaya ang nakasulat ay thou shalt not murder sa New King James Version. Malaking issue ba yan? Yes, napakalaki dahil malaki ang epekto ng maling translation. Nahati ang pananaw ng mga bansa, mga tao, lalo na ang mga Pilipino pagdating sa usaping gaya ng death penalty
at extrajudicial killing. Binilang namin, mayroong 37 versions na thou shalt not murder ang nakasulat at mayroon namang 14 versions na thou shalt not kill ang nakasulat. Ngayon, ano ang totoo? Ayon sa Wikipedia, ang Hebrew word na pinanggalingan ay retzak, meaning hindi nararapat na pagpatay. Halimbawa, ang pagpatay na hindi naman involve ang pakikidigma. In short, ang mga pangyayaring pagpatay sa context ng pakikidigma at justified situations ay hindi maituturing na murder. Maraming relihiyoso na ayaw talaga ng death penalty dahil ang sabi daw sa Bible ay huwag papatay. Hindi nila nabatid ang katotohanan na ang ipinagbawal ay ang murder. Katunayan, ang sino mang nagkasala ng murder ay papatawan din ng kamatayan. Dahil malinaw na kung ano talaga ang bawal, madali na nating mahimay ang issue tungkol sa death penalty mula sa sinauna hanggang sa makabagong panahon. Ngayon, bakit labis na tinututulan ng simbahan at mga sekta ang death penalty? Kasi love daw ang iniuutos. So, ano ang bottom line ng kanilang nais? Mahalin nyo at konsentihin ang masamang gawain. Sino ang sinusunod nila? European human rights versus divine commandments. Malinaw, di ba? Sino ang nasa likod ng ganyang mga sistema? Alam ng mga napanood ang Creation series at Babylon series kung sino ang author ng mga philosophy kung saan mas pinagtitibay ang kagustuhan ng tao habang sinisipa ang kalooban ng Ama. Yan ay gawain ng rebellious serpent seeds. Ito namang mga aroganteng sekta gumawa pa ng doktrina upang suportahan ang philosophy na tao ang masusunod. Wala daw kautusan dahil wala daw makakasunod nito. Tama bang pag-iisip yan? Habang niyuyurakan nila ang mga kautusan, wagas naman kung makaklaim na sila daw ang saved by grace. For your information, ang grace by faith ay para lamang sa mga nagpasakop sa kautusan. Ngayon, anong mga kasalanan ang pinapatawan sa Biblia ng death penalty? Sa Exodus chapter 22 verse 18, you shall not permit a sorceress to live. Bakit death penalty ang hatol sa mga sorceress? Alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng ancient term na sorcery. Ayon sa Greek Lexicon 5331, ang sorcery ay pharmakeia. Ang meaning naman ng pharmakeia ay to administer drugs, to poison, magic, witchcraft. Magic is illusion at iba pang altered state. So interrelated po yan. Ang sorceress pala ay isang tao na gumagawa at nagsusupply ng drugs. Death penalty. Maliwanag. Ang salitang sorcery sa Bible ay tumutukoy pala sa drug abuse, idolatry, spiritism, witchcraft, at saka yung mga magic. Ang hallucinogens or mga psychedelic drugs ay nagbubukas ng consciousness sa spirit world upang maging medium ng spirits ang isang tao. Ang Egypt at Greece ay pinangalanan sa pinagmulan ng paggamit ng drugs. Yan ang pharmakeia o sorcery sa Bible. Ngayon, huwag na kayong magtataka bakit nakakagawa ng karumal-dumal na mga krimen itong mga drug addicts. Kontrolado kasi sila ng spirits mula sa spirit world dahil binuksan nila ang consciousness gamit ang droga. Tatalakayin natin ito ng mas malalim pagdating natin sa isang controversial issue dito sa Pilipinas tungkol sa war on drugs ng administration. No politics please. Objective analysis lang po ito ayon sa biblical perspective. Magpatuloy tayo. Exodus chapter 21 verse 14. But if a man acts with premeditation against his neighbor to kill him by treachery, you shall take him from my altar that he may die. Kung pinagplanuhan ng isang tao
at gumamit siya ng panlilinlang sa pagpatay, murder po yan, death penalty. Sa verse 15, and he who strikes his father or his mother shall surely be put to death. Yung physical na pananakit sa magulang, death penalty. Sa verse 16, he who kidnaps a man and sells him, or if he is found in his hand, shall surely be put to death. Kidnapping ay death penalty. Sa verse 17, and he who curses his father or his mother shall surely be put to death. Pagmumura o pagsusumpa sa magulang, yung tinatawag na maldisyon sa amin. Halimbawa, mamatay na sana kayo, death penalty po yan. Sa verse 29, but if the ox tended to thrust with its horn in times past, and it has been made known to his owner, and he has not kept it confined, so that it has killed a man or a woman, the ox shall be stoned, and its owner also shall be put to death. Kung alam ng may-ari na ang kanyang ox ay nanunuwag at hindi niya ito ikinulong, kung kaya nanuwag at nakapatay ng tao, death penalty po ang may-ari. Papatayin din ang hayop. Applicable po ang principle nito sa mga alagang hayop gaya ng aso. Sa verse 19, whoever lies with an animal shall surely be put to death. Pakikipagtalik sa hayop o bestiality, death penalty. Pati ang hayop, papatayin din. Sa Leviticus chapter 20, whoever of the children of Israel or of the strangers who dwell in Israel, who gives any of his descendants to Molech, he shall surely put to death. Ang sinumang naninirahan sa lupain kasama ang mga panauhin o strangers na magbibigay ng anak nila kay Molech, idolatry at pagan gods po ang tinutukoy, death penalty. Sa verse 10, the man who commits adultery with another man's wife, he who commits adultery with his neighbor's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death. Adultery, pangangalunya, pakikiapid sa asawa ng may asawa. Pareho po sila, yung lalaki at ang babae ay death penalty. The man who lies with his father's wife has uncovered his father's nakedness. Both of them shall surely be put to death. If a man lies with his daughter-in-law, both of them shall surely be put to death. Ang anak na lalaki na nakapagtalik sa kanyang ina, ang isang ama na nakipagtalik sa daughter-in-law o manugang na babae, death penalty pareho. Verse 13, if a man lies with a male as he lies with a woman, both of them committed an abomination, they shall surely be put to death. Pakikipagtalik ng lalaki sa kapwa lalaki, death penalty. If a man takes his sister, his father's daughter or his mother's daughter, and sees her nakedness, and she sees his nakedness, it is a wicked thing, and they shall be cut off in the sight of their people. Kung ang isang lalaki ay nakipagtalik sa kanyang kapatid sa ama or sa ina, half-sister po ang tinutukoy, pareho silang tatagpasin. Mag-disclaimer po kami dito. Hindi namin ma-decipher kung ang ibig bang sabihin ng cut off in the sight of their people ay death penalty din. Ngayon, klaruhin namin ito. Kasama ba tayo sa mga kautusan? Yes, kahit hindi tayo physically nakatira kasama ng Israel ni Jacob, sakop tayo ng kautusan nila bilang grafted olive tree. Bilang konklusyon, pakinggan nyo ang pagpapatunay na binding pa rin ang kautusan. Revelation chapter 21 verse 8. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. At ang mga duwag at hindi naniniwala, mga murderers, mga sexually immoral, yung mga engaged sa sorcery at magic arts, mga idolaters,
at mga sinungaling, destined kayo sa lake of fire o yung tinatawag nating impyerno. Biblia ang may sabi, binasa lang po natin. Napakinggan nyo ang ating paglilinaw ukol sa kautusan na thou shalt not murder. Yan ang ikapitong kautusan sa 10 Commandments. May mga isusunod tayong video upang linawin ang biblical perspective tungkol sa abortion, euthanasia o yung mercy killing, at saka yung extrajudicial killing. Lahat yan ay titingnan natin ayon sa kautusang thou shalt not commit murder. Muli kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating channel. Sa mga bago nating subscribers, welcome to the Heritage. Be blessed. Shalom. Tunay ngang maraming dapat muling tuklasin kung kayo'y natuto o naliwanagan. Pakisuportahan ang ating gawain sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Muli, maraming salamat sa panunood. Kita-kits sa susunod na video ng Mensahero ng Silangan.